Hello guys! Welcome to my channel! It's Rated TLC, Teaching Learning Channel. If you are new to my channel, please consider subscribing, like, and click the notification bell for more updates and videos. Thank you! Kumusta mga bata? Masaya akong makasama kayong muli. Handa na ba kayo para sa ating bagong aralin? Tara! Tayo'y magsimula na. Tayo ngayon ay nasa ikatlong markahan. At bilang panimula, sa araw na ito, tayo ay may dalawang layunin. Una, nakikilala ang even at odd numbers. Ikalawa, natutukoy ang even at odd numbers. Mga bata, nahuhulaan nyo na ba kung ano kaya ang ating paksa sa araw na ito? Tama, ito ay ang tungkol sa even at odd numbers. Balik-aral, subuking ibigay ang quotient ng bawat pares ng bilang. 24 divided by 3. Ano ang sagot? Tama, 8. 36 divided by 9. Sagot? Tama, 4. 42 divided by 6. Ano ang sagot? Tama, 7. 56 divided by 8. Ano ang sagot? Tama, 7. 64 divided by 8. Ano ang sagot? Tama, it's 8. Ang mga bilang ay may dalawang grupo. Malaki man o maliit, maaring ito ay even o odd na bilang. At sa araw na ito mga bata, malalaman natin kung ano nga ba ang tinatawag nating even na bilang. Ano-ano ang mga katangian ng mga even na bilang. Sa kabilang banda, kailan naman kaya natin masasabi na ang isang bilang ay odd? Handa na ba kayo mga bata? Tara, simulan na natin ang pag-aaral. Mga bata, nakikita niyo ba yung aking nakikita? Ano ang inyong masasabi sa larawan? Tama, ito ay larawan ng batang kambal. At kagaya nyo rin, sila ay nasa ikatlong baitang. Kilalanin natin ang kambal. Mga bata, siya si Mara. Siya naman si Kara. Sina Mara at Kara ay kambal. Halos pareha sila ng mga gusto at gamit. Araw ng kanilang kaarawan, sila ay nakatanggap ng ilang mga regalo mula sa mga malalapit na kamag-anak katulad ng 10 pad ng papel, gunting, 12 pambura, 13 ballpen, 15 notebook, 24 na laso, 28 folder, at 37 lapis. Ayon sa napagkasunduan, ang lahat ng kanilang mga natanggap ay paghahatian nilang magkambal. Laking pasalamat ng kambal sa kanilang mga natanggap. May mga magagamit na sila sa kanilang pag-aaral. 10 pad ng papel, hatiin sa 2. Ilang pad kaya ng papel ang mapupunta kay Mara? Ilang pad din kaya ng papel ang mapupunta rin kay Kara? 1, 2, 3, 4, 5 ang bawat isa kina Mara at Kara ay mayroong tig-5 pad ng papel. Kung gayon, masasabi natin na ang 10 kapag hinati sa 2, ang bawat isa ay nakatanggap ng tig-5 pad ng papel. Ngayon naman, subukin nating hatiin ang 11 gunting sa 2. 1, 2, 3, 4, 5. Pansinin natin, ang bawat isa kina Mara at Kara ay may tig-5 gunting. Kung gayon, 11 pag hinati sa 2, ang sagot ay 5 at merong sobrang 1. Ito ang tinatawag nating remainder. Ngayon naman,
Hatiin natin ang 12 pambura sa 2. 12 kapag hinati sa 2, tig-ilang pambura ang matatanggap ni Kara at Mara? Tama! Sila ay makakatanggap ng tig-6 na pambura. Meron po bang sobra? Wala. Mga bata, pag-aralan natin ang mga bilang na nasa talahanayan. Unang bilang, 10. Pansinin natin, kung ang 10, subukin natin itong hatiin sa 2. 10 divided by 2, ano ang sagot? Tama, 5. Meron ba kayo nakikita ang remainder o sobra? Tama, wala. Ibig sabihin, 10 divided by 2 is equal to 5. Sunod na bilang, 11. Hatiin sa 2, ano ang sagot? Tama, 5. Meron ba itong sobra o remainder? Tama, ito ay may sobrang 1. Sunod na bilang, 12. Hatiin sa 2, ano ang sagot? Tama, 6. Meron ba itong sobra? Wala. Ngayon naman, 13. Hatiin sa 2, ano ang sagot? Tama, 6. Meron ba itong sobra? Tama. Ito ay may remainder na 1. Kayo naman, 15. Hatiin natin sa 2. Ano ang sagot? Tama, 7. Ito ay mayroong sobrang 1 o ang remainder ay 1. Mga bata, ano kaya ang masasabi nyo sa mga bilang na 10, 12, 24, at 28? Ang mga ito ay divisible sa 2 sapagkat kapag hinati sa 2, walang remainder. Kanina, nasabi natin na ang 10, 12, 24, at 28, kapag hinati sa 2, ang mga ito ay walang sobra o remainder. Ano kaya ang tawag sa kanila? Tama, ang mga ito ay tinatawag na even numbers. Ngayon naman, ano naman ang masasabi nyo sa mga bilang na 11, 13, 15? Ano kaya ang mayroon sa kanila kapag hinati sa 2? Tama, ang mga ito ay mayroong sobra o remainder na 1. Ano naman ang tawag sa mga bilang na kapag hinati sa 2 ay nagkakaroon ng sobra o remainder na 1? Tama, ang mga ito ay tinatawag na odd na bilang. Mga bata, ang mga bilang na nasa inyong harapan ay mga halimbawa ng even number. Laging tandaan, ang even numbers ay mga bilang na nahahati sa 2. Maliban rito, ang mga ito ay meron din ones digit na 0, 2, 4, 6, o 8. Ngayon naman mga bata, ang mga bilang na nasa inyong harapan ay mga halimbawa ng odd number. Laging tandaan, ang odd numbers ay mga bilang na mayroong ones digit na 1, 3, 5, 7, o 9. Ang mga ito, kapag hinati sa 2, ay laging mayroong sobra o remainder na 1. Subukin natin sagutin ang mga tanong sa sino ako. Unang bilang, ako ang pinakamataas na 2-digit even number. Sino ako? Ang pinakamataas na 2-digit na bilang ay 99. Ngunit ito ay isang odd na bilang. Kung gayon, ang pinakamataas na 2-digit na even na bilang ay 98. Ikalawang tanong, ako ang pinakamaliit na 2-digit odd number. Sino ako? Ang pinakamaliit na 2-digit na bilang ay 10. Ngunit ito ay isang even na bilang. Kung kaya't, ang pinakamaliit na 2-digit na odd na number ay 11. Ikatlong tanong, ako ay even number na mas malaki sa 26, ngunit mas maliit sa 30. Sino ako?
Malinaw na ba sa iyo kung ano ang even at odd na bilang? Kung gayon, ihanda ang sarili para sa mga pagsasanay. Unang pagsasanay. Tukuyin ang bawat bilang kung even or odd. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Susi sa pagwawasto. Ikalawang pagsasanay. Piliin mula sa mga bilang sa bawat hanay ang bilang na tinutukoy sa kaliwa. Susi sa pagwawasto. Panghuling pagsasanay. Piliin mula sa mga bilang na ibinigay ang sagot sa bawat pahayag. Susi sa pagwawasto. At dito na magtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat sa iyong panunood. Inaasahan kong ano man ang iyong natutuhan sa videong ito ay iyong magagamit at maibabahagi sa iba. Maraming salamat. Hanggang sa muli.